Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito po ulit tayo sa Senado para dumalo po sa pagdinig na naman po ng impeachment trial ni Sara Duterte. Nakausap po natin si Congressman Benny Abante. At maganda po yung kanyang ipinaliwanag sa atin. At ang isa sa pinupunto niya, kasi sa totoo lang ha, marami tayong kababayan na inip na dito sa impeachment trial. At may mga reports na baka umabot pa po ito ng February. Pero sabi po ni Congressman Benny, baka by October, posible natin itong matapos dahil na-establish na po yung mga ebidensya doon lang sa article ng grave threat. Malinaw na po yan, matibay na. Plus, ito pang another article, itong confidential funds, na-establish na po natin na nagkasala si Sara Duterte dito at hindi na kinakailangan pa sa tingin niya na tapusin pa itong pagdinig dahil na-establish na matibay ang ebidensya at pwede nang makonvict si Sara Duterte. Pakinggan natin yung naging panayam natin kay Congressman Benny Abante. Kung na-mention niyo po na sa grave threat article pa lang and then this time sa confidential funds, enough na yung evidence to convict Sara Duterte. Enough na Do you yan. still have to finish all the articles or are you planning to file a motion to stop that? Sa akin, hindi na kinakailangan. Sa akin, hindi na kinakailangan. I mean, the thing is, even this November, matatapos na yan. Tapos na eh. I mean, naibigay na ng prosecution team lahat ng mga ebidensya. Nailabas na eh. Alam na ng taong bayan yan eh. For example lang yung confidential fund. Hindi ba? Yung panahon ni former Chief Justice Corona, isa lang ang nagpa-impeach sa kanya. Alin? Sa alin? Sorry, yeah. Hindi ko pinag-uusapan yung sa alin, ha? Hindi ko pinag-uusapan yun. Ito, apat na eh. Apat na binigyan ng ebidensya rito. Oh, hindi ba? I mean, ano pa ang sabihin ni Vice President Sara na wala naman eh. Walang ebidensya eh. Well, let the impeachment court decide on that. Dapat lang, sa akin, ang pakiusap ko lang sa impeachment court, sa ating senator judges, huwag ng politics. I hope that they will appreciate the evidence presented. Yun lang. Yung evidence, yung ebidensya na present ng prosecuting team. Yun lang. Sa witness po natin dito kay Assistant Chief of Staff, yesterday sumalang po siya, no? Ano po yung assessment ninyo sa mga responses niya sa mga tanong po ng council at the same time mga senator judges? No personal knowledge. Panay ang sagot niya, no personal knowledge. Pero ine-explain din naman niya kung paano ginagamit, di ba? Pero sinasabi niya palagi, no personal knowledge. Palagay ko, alam mo sa akin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling pa din siya. I mean, bakit hindi niya sabihin yung katotohanan na alam niya? Alam ng Vice President na nag-uusap sila. Siya yung Assistant Chief of Staff eh. Dapat alam niya. So, alam niya. Rehearse nito, pinag-usapan nila kung ano lang ang hangganan ng pwede nilang sabihin. May script yan. May script. Halatang-halata naman yung script nila eh. Mula kay Antonio, kay Gina Acosta. May script yan. Si Gina, for example, paulit-ulit ang sinasabi niya. Palagi nilang ganon. Di ba? I mean, scripted yan. Ibig sabihin, talagang kinausap yan. Itong sasagot ninyo, whatever it is. Especially with Gina Acosta. Di ba? I mean, Siya po yung SDO ni Mayor Sara Duterte sa Davao. At sinabi niya po na ganito daw talaga ang sistema nila ever since ang standard operating procedure. So, naniniwala po ba tayo na wala talaga siyang alam kung anong nangyari sa confidential files? habit palagay ko yun. Habit na yun, di ba? I mean, bisyo na. Mula pa nung Mayor si Vice President Sara hanggang ngayon. So, bisyo na yun eh. Yun ang ginagawa nila eh. Parang SOP. Eka nga. Standard operating Parang muscle memory na po, no? Automatic. automatic na. Hindi na kinakailangan pang utusan. Hindi na kinakailangan pang sabihan. Automatic na yan. Yan ang gagawin niya. Kumbaga sir, yung operation nila sa Davao parang pinalaki lang nila dito na naging Vice President. Malaki. Biro mo, Vice President yan. Magkano lang pang confidential fund ng mayor, di ba? I mean, just imagine na you spend 125 million per quarter. Just imagine, per quarter. Ha? And then, walang resibo. Ako, naniniwala ako na hindi nila maproduce yung sino man yun. Si Belat, si Pusa. Hindi naman nila maproduce yan. Sa akin, mga multo yan eh. Mga multo lahat yan. Sa akin, I challenge them to produce these people. Si Piato, si Andy Lim,
Produce them. Let them testify. Let them be the one to go to the media and say, oh, ako si Piatos, oh, nakatanggap ako ng ganito. Ba't hanggang ngayon, hindi inaano yan? Di ba? Ano to ko? Possible ba na may influence ito ni Digong? Kasi kung titingnan natin yung mga presentation nila ng mga ebidensya, yung mga acknowledgement receipts, obviously hindi maganda yung pagkakagawa eh. Bakit ganun sila complacent? Sino nagturo sa kanila? May nagdikta ba sila na ganito strategies na gawin ninyo? Well, alam mo, in fairness, no, palagay ko, with the elderly Digong, na sinabi din niya na wala siya masyadong bilib. Siya mismo nagsabi na wala akong bilib sa anak ko. Di ba? Siya nagsabi niyan eh. So, maaari na na-impluensyahan in a way, no? Pero palagay ko, that is the Vice President's personality. Kanya na yun. Kung magandang hapon. Sa gitna ng impeachment trial, ngayong araw kasi nag-post ngayon sa social media si Vice President Sara Duterte. Yes. At ang sinabi niya ngayon na ang mga miyembro ng Kongreso at prosecutor ay wala daw siya nakikita ng mga katiping na ebidensya. At Na ano? sabi niya dapat during impeachment trial, hindi na daw dapat naghahanap ang prosecutor ng mga ebidensya. Mga fishing daw, fishing. Fishing expedition daw. Well, bakit? I endorse the fourth impeachment complaint. Nakita ko na tama yung sinasabi doon. Hindi naman ako siguro mag-endorse ng impeachment complaint. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Nagkaroon kami ng Quadcom, nagkaroon kami ng Committee on Good Government, nakita namin ang mga sagot ng mga yan. They cannot deny this. Sabihin nila na, okay, paulit-ulit yung question kay Miss Gina Acosta, di ba? The thing is, when we were in the Committee on Good Government, we were investigating. Pero ito ngayon, impeachment proceeding to eh. She must answer the truth about that. Sinabi naman niya eh. Talagang sinabi niya, ito talagang sabi niya, na inutos ito ng Vice President. Sa akin lang ha, okay. For example, ako tatay sa bahay namin. Meron akong mayordoma. Alright? Pinagkakatiwalaan ko yung mayordoma ko. Okay? Siya lang ang may karapatan na mag-withdraw ng pera. Pera ng bahay namin. Sabi ko sa mayordoma ko, bigay mo yung lahat sa security guard, ha? Sa bahay mismo, ang security guard nasa labas, eh. Wala naman sa loob, eh. Ang security guard hindi kasama ron sa tinatawag na closely knit na mga loyal sa tatay ng tahanan. Diba? I mean, just imagine, sabihin niya ron sa mayordoma niya, ibigay mo to, security guard, ha? Siya na ang bahalang gumastos. Pwede ba yun? Ito, example lang to. Tahanan to. Pwede ba yun? Can you trust more the security guard outside rather than the one that is actually in your own home, inside your own home, taking care of your own children, taking care of your own home? Bantalang the security guard, doon lang sa labas. He is taking care of the perimeter of the outside of the house. Pero yung mayordomo mismo, nasa loob ng bahayan. Paano kung yung security guard pala yung expert on the ground sa palengke? Alam mo, hindi ko maintindihan yun. Hindi ko yung maintindihan. Kumpiyansa kayo na malakas ang ebidensya ng prosecutor. Malakas ang ebidensya. I mean, alam mo, sabi ko lang, yun lang betrayal in public trust, yun lang pagmumura ng ating Vice President, yung talagang pilantik ng kanya pagmumura. Grabe na yun eh. Saan ka nakakita naman ng Vice President na kababaing tao, ang tindi magmura? Di ba? I mean, would the people na disente, yung mga tao na nag-aral, yung mga tao na mayroon tinatawag na disiplina, would accept that? Siyempre hindi eh. For example, yung pananakot niya sa Pangulo, yung threatening niya sa Pangulo. Pangulo ng Pilipinas, threatening. Vice President siya. Do you think that decent people would be able to accept that? Talagay ko hindi. That is already a betrayal of public trust. Mandato ba yun? Yun ba mandato ng Vice President yun? Yung confidential fund na hindi niya alam kung sino gumagastos. Okay? Sino ang may sabi, ito, tawagin mong Piatos to. Yan, tawagin mong Andilim yan. Yan, tawagin mong Belat yan. Nalaman ko rin sa
kausap ko Bisaya, yung palang belat, masama pala yun. Masama pala ibig sabihin nun. Sa Tagalog, belat. Hindi ko ginaya belat. Sa Bisaya pala, masama pala yun. Kaya ayaw ko nang banggitin. Di ba? No. Sino nagsabi sa kanya niyan? Di ba? I mean, is that not the Vice President? Oo. Gumagawa ba ang Vice Presidente ng isang bagay na hindi niya alam? Naguutos ba siya kila Chika ng amount na gagastahin? Hindi niya alam kung kaya nabibigay yan? Palagay ko, alam na alam ng Vice President yan. Now, I'd like the people to realize it. Kung doon po sa, kasi para po makompleto po yung picture ng chain of responsibility. Yes. Mahalaga pa po ba yung magiging salaysay nila, Chika? Ano po yung ng procedure? Palagay ko, hindi na alam mo. Kailangan pa po ba yung Alam mo, I remember, tinatanong ko nga yung isang kasama namin sa Congress Inimbita ba namin sila Chika nung hearing namin? Oo. Sabi niya, I remember we invited him, pero hindi siya nagpunta. Hindi siya nagpunta. Ibig sabihin, inutusan siya, sabi, huwag kang pupunta. Tapos sabihin niya ngayon, na I am willing to come. My goodness, ang bira, hindi na siya nagpunta sa investigation. Ngayon pupunta siya ngayon. Anong ibig sabihin niyan? You see? Kaya, ganun lang talaga yan Tingin niyo po, ano kaya sasabihin niyo sa aling pupunta siya? Ha? Kung sa aling aakin po si Lakita, ano po kaya pwede niya sabihin? Well, alam mo, ulitin lang niya yung sinabi ni Miss Gina Acosta. Ulitin lang niya. So, I don't think there's a need for him to even come. Sapagkat tinabi na ni Miss Gina Acosta na inutusan siya ng Vice President na sabihin kay La Chica, ibigay mo yung 125 million sa kanya. Now, hindi ko alam kung paano ginamit ni La Chica ang 125 million. Should he be trusted with that kind of amount of money? Na wala siyang anumang kukunin dyan? Kinakailangan pagkatiwalaan siya na hindi alam na Vice President kung paano gagastahin ang 125 million pesos. For example, iniisip ko na lang, kung ako ang Vice President, di ba? I mean, iibitahan ko yung security ko, ito yung 125 million, bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. Ganun lang ba yun? O sabihin ko sa kanya, ito, bigay mo to kay Piatos, o bigay mo to kay Andilim, o bigay mo to. I mean, it is the Vice President. He's the Vice President. Wala nang iba dyan. Kung last question na po, kayo po ba yung nagbigay ng comfort cross ni Attorney May? Gusto kong ibigay yung gusto. Mira. Mas effective to. Alam mo kung bakit nakalagay Jesus saves? Mas effective yan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo talaga nagliligtas. Mas effective to. Magaling yung media. Nakita kagad yung cross, di ba? Nakita kagad yung cross. Sabi ko, mas effective to. Bibigay ko nga sana Kung pwede lang ako pumasok to, binigay ko na. Thank you so much. Salamat. Salamat Thank you. po. Salamat.